Bago po tayo magsimula, ang ka-DM for today po natin ay si Ma'am Veronica Abiliano o Villano. Veronica Villano. Sabi niya, "Morning idol, avid listeners muna ako. Yun ang libangan ko tuwing nagwo-work ako dito. Malaking tulong sa aming mga OFW na may libangan dito. Kahit hindi mo ma-shoutout, okay lang basta araw-araw may napapakinggan ako. Sa kahit na anong channel mo idol, present ako doon. God bless you." O yan mama, na-shoutout ka na po. Yun lang man po. Maraming salamat po lalo na sa mga OFW natin, nabubudol pa tuloy. Lalo na sa mga OFW po natin dyan na sumusuporta po sa ating channel palagi. Kahit palipat-lipat tayo ng channel, kahit ako, nakuha na ako eh. Naguguluhan na rin ako kung saan ako makikinig eh. Kasi nga, sa patakaran din po ito, wala po tayong magagawa. Pero ito pong channel na ang Sentensyador, sisiguraduhin po natin na makakapaglapag tayo palagi rito. Habang hindi pa po bumabalik yung main channel natin. Kaya't simulan na po natin yung kwento. Isang napakagandang kwento na naman po ito. Pakinggan nyo po. Bawat kwento ng pagiging magkaibigan ay may magandang panimula. Lahat ng simula ay magandang alaala sa bawat isa. Ngunit may pagkakataon na susubok at sisira sa samahan ng dalawang pinatatag na ng relasyong pagiging magkaibigan. Ang magiging lamat na sa relasyon na panghabang buhay na. Halos magwala na si Proper sa kanyang nadiskubre. Ang nobya niyang si Lala na nirespeto at iningatan ng gusto. Nang madiskubre niyang nabuntis ito, gayong isang buwan na lamang ay ikakasal na sila. "Sino ang ama ng dinadala mo, Lala? Sino?" Patawarin mo ko, Proper. Patawad, hindi ko sinasadya. Bigla na lang nangyari ang lahat eh. "Biglang nangyari? Ano yun? Kidlat na bigla na lamang gumuhit tapos biglang dumagundong? Huwag mo nga akong paikutin sa palad mo, Lala. Sino ang ama ng dinadala mo?" Ang matalik mong kaibigan, siya ang ama nito. Si Enorio? Hayop naman, Lala. Sa dami ng mga lalaking pwede mong patulan, ang kaibigan ko pa. Pati pagkakaibigan namin sinira mo. 2 dekada naming sinimulan ng magandang samahan. Winasak mo lamang. Wala kang delikadesa, Lala. Hindi ko sinasadya. Nahulog lang din ang loob ko sa kanyang bigla. Kasi naging babayakan itong mga huling araw. Siya ang lagi kong kasama. Grabing pagkahulog. Pati kaluluwa mo nahulog na rin. Sana sinabi mo na lamang sa akin ng derechahan para hindi na ako umasa. Pinag-ipunan ko pa ng gusto ang kinabukasan natin. Isa ka naman palang hindi mapagkakatiwalaan ko sakali. Ayos lang naman, Lala. Salamat at maaga mong inilabas ang totoo mong pagkatao. Baka kapag nakasal na kita, saka mo pa ito ginawa, magiging kriminal pa ako. Patawarin mo ko, Proper. Nagsisisi na ako ngayon. Gusto kong ituloy ang ating kasal. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatawa o maiinis. Gagawin pa siyang tanga pagkatapos ng lahat ng yon. Gusto niya itong suntukin ngunit kailangan niyang magpigil. Hindi pa ako tanga para sumalo ng responsibilidad ng iba. Ayos lang sana siguro kung hindi ganito ang sitwasyon pero sinadya mo ito, Lala. Kaya si Enorio ang obligahin mo, hindi ako. Pero ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kung alam mo lang kung anong katauhan mayroon si Enorio, hindi mo gugustuhin ng ipaubaya mo ako sa kanya. Iniisip mo sana yan bago ka nagpakatanga. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pero ayusin natin ito. Mas lalo siyang nailing. Bibigyan pa siya nito ng palaisipan. Pero buo na ang kanyang loob. Hindi na siya magpapauto pa rito. Hihiwalayan niya ito at formal niyang kakausapin ng mga magulang. Kahit anong pagmamakaawa nito na huwag niyang sabihin ang katotohanan sa mga magulang nito ay nagbingi-bingihan lamang siya.
Saktong mamamahinga na sana ang mag-asawa dahil sa sobrang tindi ng init sa katanghaliang yon. Nagtaka pa ang mga ito sa kanilang mga reaksyon. Nanay Dolor, Tatay Lando, pasensya na po kung sa katanghaliang tapat po ako napasugod. Pero maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman gawin ito. Teka, may problema ba kayong dalawa? Ano yan? Ang laki po ng problema natin, Tay Lando. Buntis na itong anak nyo, pero hindi po akong ama. Ni minsan hindi ko inisip na galawin siya dahil gusto ko mangihatid siya sa harapan ng altar ng simbahan. Dalisay at walang bahid. Pero ito, buntis siya. Ang masakit pa'y si Enorio at namatalik kong kaibigan ng ama. Hindi nakapagsalita agad ang mga magulang nito. Nagulat sa narinig na revelasyon galing sa kanya. Maging ang mga ito'y nahihiya para sa ginawa ng babaeng anak. Anong kahihiyan ba ang ginawa mo, Lala? Napakabuti sa'yo ng iyong nobyo. Sinayang mo lang. Malapit na ang kasal niyo eh. Nakakahiya ka, Lala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa iyong babae ka. Baka mapaslang pa kita dahil sa kahihiyang ibinigay mo sa amin ng nanay mo. Pag-usapan niyo na lamang po ng maayos, Tay Lando. Hindi naman pananakit ang sagot sa problema eh. Ang mabuti siguro ipatawag niyo ang ama niyang dinadala niya. Obligahin niyo na lamang po para ipalit sa akin at maikasal na sila kaagad sa susunod na buwan. Diyos ko, Per, parang gusto kong suntukin sa harap mo ang anak kong ito. Di hamak naman sa katangahan. Aatakihin na ako sa puso nito eh. Ayusin niyo na lamang po ang problema, Tay. Wala na po akong magagawa kundi ang ikatiwala siya sa kaibigan kong ama ng dinadala niya. Nakakahiya ng sobra sa'yo, Per. Sobrang nakakahiya. Pasensya ka na talaga. Walang naging problema sa inyo, Nay Dolor. Sa anak niyo lamang po ang pagkakamali pero ayos lang. Napatawad ko na silang pareho. Hindi na rin po ako magtatagal, Nay. Tay. Nagpaalam na rin siya kaagad matapos sabihin yon. Pilit niyang inire-relax sa kabila ng kabiguan ng kanyang katawan. Walang sino man ang hindi magagalit at magwawala kung ganoong revelasyon ang maisisiwalat ng hindi inaasahan. Hindi siya nagkulang, siguro sa mga araw dahil sa hindi na napapadalas ang kanilang pagkikita. Mas prioridad niya na kasi ang maraming trabaho gayong ikakasal na nga sila. Ayaw niyang magsama sila ng walang ipon. Ayaw niyang mahirapan. Lalo na ito kapag magkakaroon pa sila ng anak. Ngunit ang pangarap niya ay hindi para sa kanilang dalawa dahil umpisa pa lamang ay sinira na nito ang tiwala niya. Pagdating sa bahay ay nagligpit agad siya ng kanyang mga gamit. Gusto muna niyang lumayo sa kanilang lugar. Gusto niyang makalimot sa karanasang magtatatak na sa kanyang puso at diwa ng panghabang buhay. Nagpaalam siya sa kanyang amati na sa mahabang pagkawala sa kanilang baryo. Maging ang mga ito'y nagulat, bakit siya aalis kayong ikakasal na sila ng nobya. Hindi na matutuloy, Nay. Si Enorio at Lala sila na yung kakasal dahil buntis na si Lala at si Enorio naman ang ama. Hindi may pintang gulat sa mukha ng kanyang mga magulang. Alam na ng mga ito kung bakit siya aalis. Nagpaalam naman siya sa tiyahin niya sa Bantayan, Cebu, ang kanyang destinasyon. Posible din siyang matagalan dahil balak niyang maghanap ng trabaho sa nasabing lugar. Tuwang-tuwa ang kanyang mga pinsang lalaki pagdating ng Bantayan. Ilang taon din siyang hindi nakabalik sa lugar at hindi rin niya inasahan na makakabalik pa roon. Sumama ka sa amin, Kuya Per. Nag-aaral kami ng lihim na karunungan sa ngayon. Dalawa kami ni Kuya Emoy. Pag-aaya pa ng kanyang pinsang si Tonton. Lihim na karunungan? Ano ba yun? Mga kakayahan at kapangyarihang espiritual ng mga antingero at mga albularyo. Mainam na depensa yun sa sarili, lalo na dito sa Bantayan. Ang daming nagtataglay ng ganong lihim. Mas mainam na alam natin ang pangontra para may depensa naman tayo kapag isa na tayo sa kanila. Naku, Kuya Emoy, mukhang hindi ako interesado sa ganyan. Isa pa, hindi naman ako mahilig sa gulo eh. Mapagpakumbaba akong tao. Ayokong pumapatol sa mga taong makikitid ang utak. Ano naman ang makbuko ako sa gulo? Kung hindi ikaw ang makakapaslang, baka ikaw pang mapaslang.
Kaya bakit mo pipiliing pumasok sa gulo, di ba? Mas maganda po yung tahimik ang buhay. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo alam kung anong uri at yung ibang taong nakapaligid dito sa atin. Ang dami kayang hudlum sa lugar na ito, Kuya Per. Hindi pa rin nagbago ang kanyang desisyon. Ang punta niya sa lugar ay para makalimot, libangin ang sarili at makahanap na rin ng trabaho para mas makapagpaipon pa sa hinaharap. Saka na siguro yan, Tonton, Kuya Emoy. Ang gusto ko'y makapaghanap muna ng trabaho sa ngayon. Construction ba? Ayos lang ba sa'yo yun? Opo naman, Kuya Emoy. Kahit anong trabaho ay ayos lang. Sanay po ko sa mabibigat na mga gawain. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho dahil na rin sa tulong ng kanyang pinsan. Sa trabaho niya itinuon ang kanyang atensyon. Paunti-unting naghihilom ang kanyang sakit sa puso at tinanggap ang bagong buhay. Ngunit kahit nasa ganoong sitwasyon, pag-iinitan pa rin siya ng iba. Sumobra ang kanyang kasipagan kaya mabilis siyang nai-promote bilang foreman ng inhinyerong may hawak sa kanila. Bakit mas nauna pa siyang naging foreman? 1 buwan pa lang mahigit siyang nagtatrabaho samantalang kami, ilang taon mo nang kasakasama, Engineer Baston. Matagal na nga kayo pero ang kilos nyo at kagalingan sa pag-estima sobrang layo kay Porper. Marunong din akong kumilatis. Kaya wag na kayo magtaka kung sakaling ang baguhan ang napili kong panibagong foreman. Galit na galit itong tumitig sa kanya. Wala lang yun sa kanya dahil ang engineer naman ang may desisyon noon. Sa katagalan ngayon nararamdaman niya ang kakaibang mga titig ng lalaki sa kanya. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay nanghihina at unti-unting nababawasan ng lakas ang kanyang katawan. Iniisip lamang niyang dalayo ng pagod dahil simula nang mag-umpisa siyang magtrabaho, wala siyang sinayang na araw. Lahat ay nilaan niya sa trabaho. Kahit ang araw ng linggo ay trabaho pa rin ang kanyang inaasikaso. Pagka-uwi ng hapong yon ay diretso siya sa bahay ng kanyang tiya Amelia. Naroon na rin ang kanyang pinsang si Tonton at Kuya Emoy. Nagtataka mga ito kung bakit siya matamlay. Sinabi pa ng mga ito na dapat ay magpahinga na rin siya dahil hindi magandang sinasagad sa sarili ang trabaho. Ginawa akong porma ni Engineer Baston, Kuya Emoy. Tonton, medyo umangat ng kaunti ang sahod ko. Talaga ba? Abay, napakasipag at napakagaling mo siguro sa trabaho mo. Pinabati ka namin, ganyan kapag masipag, madaling umangat sa trabaho. Ayos Kuya Pera, wala pang 2 buwan, foreman ka na agad. Hindi na masyadong mabigat ang ginagawa mo ngayon. Kaya lang may nagagalit sa akin eh. Naiinggit yata dahil matagal na siyang tauhan ni engineer pero masun pa rin ang trabaho niya. Baka mahina. Hindi lang naman kasipagan ng basihan, dapat marunong sa pag-estima at sa pag-aanalisa ng mga proyektong ginagawa. Kapag mahina sa ganun, alanganin naman ding itaas ang posisyon eh. Kuya Emoy, wala kayang tangan yun. Iba kasi ang pakiramdam ko matapos niya akong titigan. Hanggang ngayon parang kalahati ng lakas ko ang nawala. Saka sa nakita ko rin kung paano kumibot yung bibig niya eh. Naku Per, delikado yan. Halika, sumama ka sa amin kay Tatang Goyong para maagapan at hindi na lumala pa. Tama Kuya Per, sabi sa iyo eh. Iba ang mga tao sa lugar na ito. Kahit pa sabihin mong hindi ka mahilig sa gulo, sila kasi kahiligan nila yan. Gustong-gusto nilang masukat ang tangan nilang kapangyarihan eh. Dahil doon ay nagpasya na siyang magpatingin sa takot na baka lumala pa ang kanyang nararamdaman. Pagdating sa bahay ng matanday, inikot niya ang tingin niya sa buong paligid, ang medalyon at kung ano-ano pang uri ng kwintas ang naroon. Ang dami namang mga medalyon at mga kwintas na gawa sa mga bato at kahoy. Binibenta ba ito ni Tatang Goyong? Ay oo, sa mga estudyante na tinuturuan ko niya mga lihim na karunungan. Iba kasi kapag may tangan na anting-anting, may pundasyon ang hawak mong kapangyarihan. Doon babase kung ano ang magiging tangan mong proteksyon. Magpaturo ka na lang kasi kay Tatang Goyong. Magagamit mo ito sa pang-araw-araw na proteksyon. Hindi natin hawak ang bukas. Lalo na ang utak ng mga taong nakapaligid sa atin. Nag-isip siya sandali na pagtanto na wala namang mawawala kung aaralin niya ito. Kaya pumayag siya na mag-aral ng lihim na karunungan
Pwede din kaya ako mag-aral ng ganito, Tatang Goyong? Bukas ako para sa lahat ng gustong matuto. Matanda na ako kaya dapat may makakakuha na nitong kaalamang mayroon ako. Sige po, gusto ko rin pong matuto. Walang problema. Alam mo bang wala din sa lahi namin ito? Isang babae lang din ang nagturo sa akin noong kapanahunan ko pa lamang. Hindi lang pala sa dugo ang pagiging albularyo, Tay Goyong. Hindi, sa tao yan. Kung gusto niyang aralin ang ganitong uri ng kaalaman. May ibinigay na kwadrado ang matanda. Ang unang alin tuntunin bago mag-aral ng lihim na karunungan. Binasa niyang lahat ng nakapaloob sa unang pahina ng kwaderno. Matapos basahin yon, ay tumingin siya kay Tatang Goyong. Sabay sabi nito, "Walang dapat alisin sa akin, Tatang Goyong. Wala po akong bisyo. Hindi rin po ako mahilig sa mga babae. Iisa lang po ang minahal ko pero naloko pa ako. At higit sa lahat, wala pa naman po akong napaslang sa awa ng Diyos." Dahil doon ay binigyan siya ng matanda ng kapirasong papel at panulat. Binigay yon sa kanya para kopyahin niya ang ikalawang pahina sa kwaderno. Memoryahin mo lamang ang mahabang panalangin orasyon na yan. Kailangan din sa pag-aaral ng albularyo ay matala siyang isipan. Tumango siya at inumpisa ang isulat ang mahabang sulatin na yon. Nagpasalamat siya sa matanda at sa kanyang mga pinsan. Makalipas ang 2 buwan, medyo nagkaroon na rin siya ng kaunting kaalaman tungkol sa lihim na karunungan. Nang malaman din ng mga kasamahan niya sa trabaho na nag-aaral siya kay Tatang Goyong, ay naging mabait na ang mga ito sa kanya. Lalo na yung kasama niyang inggit na inggit noong gawin siyang foreman ni engineer. Hanggang sa lumipas pa ang 1 taon, tuluyan na siyang nagkaroon ng lihim na karunungan at may tangan ng ring medalyon. Nabigay naman ni Tatang Goyong. Isang araw ay nasubok niya ang kanyang kaalaman habang katanghaliang tapati na mamay nga sila ng kanyang mga kasama. Biglang humilik ng sobrang lakas gayong kakahiga lamang nito sa sahig ng ikatlong palapag na ginagawa nilang gusali. Gisingin niyo si Tikyo, binabangungot yata siya eh. Mabilis siyang bumangon at pinuntahan ang kinaroroonan ni Tikyo. Niyugyug niya ito. Ginising ng ginising, subalit hindi ito magising. Hinubad niya ang suot na medalyon, idiniin sa ibabaw ng tiyan, sa ilalim ng dibdib. Tila na kuryente ito nang itapat niya yon sa parte doon. 7 beses niyang paulit-ulit inusal ang orasyon, pampabalik ng ulirata at kamalayan nito. Bigla itong umungol sabay galaw ng mga kamay. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagising na nga ito. Mabuti gising ka na, pinakaba mo kaming lahat. Ikaw talaga, sumobra na naman ang kain mo ng bagoong ano. Ang sarap naman kasi, nakakagana sa kain. Halos maubos ng 3 plato eh. Yun, munti ka na nga sinundo tuloy ni kamatayan. Ingatan mo yung sarili mo, nag-iisa lang ang buhay natin. Yan ang lagi mong tatandaan. Albularyo ka pala, Per. Ngayon lang namin nalaman na ang galing mo. Akala namin kanina mamamatay na si Tikyo eh. Hindi pa niya oras. Ito nga pala, ibabad mo sa iniinom mong tubig para gumaling ka kaagad. Nagpasalamat ito sa kanya. Nakilala siyang binatang albularyo dahil doon at marami na ring rumespeto sa kanya. Ngunit nang matapos ang kontrata sa gusaling yon ay nagpasya na siyang umuwi pabalik ng Negros. Mag-aalaga na lamang siya ng baboy at manok. Matanda na rin ang kanyang amati na. Siya ang bunsong anak kaya siya na lamang ang naiwang kasama ng mga ito. Pero iniwan na niya ang higit taon dahil kailangan din niyang magkaroon ng kagalingan sa puso. Pero higit sa lahat ay ang pagiging albularyo niya nang hindi naman niya inaasahan. Hindi sayang ang pagkawala niya sa lugar kaya siya dinala sa Bantayan, Cebu ay upang mapuna ng totoong misyon na dapat niyang harapin. At unang naging pasyente niya ay ang kanyang pamangkin. 7 taong gulang na pabalik-balik ang lagnat. Pati na rin ang sakit ng tiyan. 3 buwan na rin itong dinaramdam ang bata o 3 buwan na rin itong dinaramdam ng bata.
Dinala niyo na ba ito sa doktor? Itong bata, Ate Lu? Oo naman, sa isang buwan halos 2 beses yata. Pinalaboratorio na rin namin wala namang lumabas. Negatibong resulta. Maayos naman ng lahat Pinatingin niyo na ba ito kaagad kay Lolo Tonyo? Wala na si Lolo Tonyo. 1 buwan lang nang pumunta ka ng bantayan, namatay rin siya. Sobrang tanda na rin kasi nun Ganun ba? Ako na ang gagamot kay Dodoy. Dahil doon ay nagulat na lamang ang kanyang angkan nang madiskubre na isa pala siyang albularyo. Si Enorio nga pala, panay ang tanong sa'yo. Ano namang sabi sa'yo, Ate Malu? Hindi naman sinabi kung nasaan ka, hindi namin sinabi sa kanya. Ang sabi lang naman namin nagbakasyon sa kaanak. Mukhang wala namang katahimikan ng kanilang pagsasama. Ang malalapay mukhang hindi pala normal na tao itong si Enorio. Matagal ko nang alaman tungkol dyan. Hindi naman niya inamin sa akin pero marami kapitbahay ang nagpapatunay. Tuwing kabilugan ng buwan, lumalabas sila upang maghanap ng biktima. Sa 1 taon, 1 beses lang ang pananalaki ngunit nakakabahala dahil sobrang lakas nila. 10 beses na mas malakas kaysa sa ibang uri ng aswang. Ang dami mong palang kaalaman ganun ba dapat kapag naging albularyo na? Ang daming inaaral kapag naging albularyo, ate. Maging kung paano labanan ng mga elemento, mangkukulam mo kung ano pa man. Di may takbuhan ng mga tao ngayon dito sa baryong ito. Depende, ate, kung sino lamang po yung magtitiwala. Kung si Lala. Tumawa lamang siya sa naging tanong ng kanyang Ate Lu. Hindi niya inasahan na mapapadaan sa kinaroroonan ng dating nobya ang kanilang usapan. Gayong kasasambit lamang ng ate niya ng pangalan nito. Karga nito ang anak nitong sanggol. Sa kanya ito tumingin kaya lumingon siya at naghanap ng ibang pwedeng pagkaabalahan. Ang mga baboy agad ang una niyang pinansin. Malaki na pala itong mga baboy mo, ate. Pwede mo nang ibenta. Ngunit hindi sumagot ang kanyang Ate Lu. Paglingon niya sa kanyang ate, katabi na nito si Lala. Nandito ka na pala, Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagparamdam dito Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Baka makita ka pa ng asawa mo kung ano pang isipin. Pasensya na, napadaan lang naman. Masaya ako nakita kitang muli dito. Hindi na niya ito binigyan ng pansin. Doon na niya itinuon ang kanyang pansin sa mga alagang baboy. Hindi niya napansin ang paglapit ni Enorio na galit pagkalapit pa lamang. Ano ito, Lala? Anong balak mo? Gusto mo bang bumalik kay Porper? Pwede ba, Enorio? Napadaan lang ako dito. Anong gusto mo? Nalalampasan ko lang sila. Dapat lang. Alam mo namang may lamat na sa pagitan natin at ng pamilya nila, hindi ba? Tanga ka ba? Kasalanan mo, Enorio. Alam mong kasalanan mo ang lahat ng ito. Ginusto nating gawin yon kaya walang may kasalanan nun. Galit itong lumapit sa asawa. Hinila ito pabalik ng bahay. Ngunit nagpupumiglas ito. Ano ba, Enorio? Nasasaktan ako. Magpapabakuna ako sa anak natin. Tama na. Hindi kayo aalis ng bahay. Wala kang dapat ipagsisi sa akin dahil binigay ko sa iyo lahat ng karangyaan. Narinig na lamang niyang umiiyak na si Lala. Napasunod na lamang ang tingin niya sa mga ito. Madalas ba silang ganyan, ate? Oo, sobrang seloso niyang si Enorio. Gustong lagi nakakulong ang asawa at anak. Karma yan sa mga babaeng hindi makontento. Tama naman, pero hindi ka ba naaawa? Bakit naman ako maaawa? Ginusto niya yun . Tanging uwi ka niya. Nagpaalam siya sa kanyang ate para umuwi ng bahay. Naabutan niya ang kanyang ama at ina na nag-uusap. Kahit matanda napakasarap pa rin tignan ng mag-asawa. Simula ng araw na magkamali siya, hindi pa niya nakita na nag-away ang kanyang mga magulang. Ganitong relasyon ang gusto niya kung sakali, kaya hihintay niya ang tamang babae na ibibigay sa kanya ng Diyos. Papasok pa lamang siya nang may makita siyang binubuhat ng ama ang babae. Nakasunod ang ina nitong umiiyak. Yun ang kumuha ng kanyang atensyon kaya tinawag niya ito. Kuya, ate, ano pong nangyari dyan? 3 araw siyang nawawala. Tinulungan na kami ng mga tanod sa paghahanap ngunit hindi namin matagpuan.
Yun pala, nasa ilalim siya ng balete. Walang malay, 3 araw na yata. Halika po, ipasok niyo po muna sa bahay ang anak niyo. Titignan ko po kung anong nangyari sa anak niyo. Tiyak ako na engkanto ito eh. Tulog mantika ang dalaga. Tila hiwalay na ang kaluluwa sa katawan nito. Wala na siyang sinayang pang sandali, baka huli na ang lahat. Tiyak na magdadalamhati ang mga magulang at kaanak nito. Agad siyang kumuha ng kandila at asul na apog na pangontra sa elemento. Agad siyang gumawa ng ritual. Pinaikot sa nakahigang dalaga ang asul na apog. Sinindihan ng kandila. Binuksan ng itim na libreta at tinawag ang kaluluwa ng dalaga. Ilang beses niyang paulit-ulit na inusal ang dasal orasyon hanggang sa nakita niyang gumalaw ang daliri nito. Makakabalik pa siya sa inyo. Hindi pa siya nakakain ng pagkaing itim ng mga engkanto. Salamat kung ganun, buti na lamang at dito kami napadaan. Ako nga pala si Mang Pano. Galing pa kami ng Iloilo. May kaanak kami dito kaya napalipat para sa pagpapatakbo ng malawak na tubuhan. Mag-ingat po kayo dito, Mang Pano. Maraming elemento sa lugar nito, lalo na sa mga malalaking puno ng balete. Kung maaari ay iwasan niyong makisilong sa mga ganoong puno. Nagpatuloy siya sa pagritual, sa pagtawag ng kaluluwa ng dalaga hanggang sa tuluyan na itong magising. Pagkakita ng ama nito ay agad nitong kinausap ang anak. Emosyonal maging ang ina ng dalaga. Diyos ko, Sol, anak. Mamamatay ako sa nervyos dahil sa nangyari. Ano bang ginawa mo? Bakit ka nawala sa bahay? Hindi ka naman namin pinagalitan na. Po, kahit pagalitan niyo naman po ako, tay, hindi ko naman po gagawing maglayas. Pero alam mo, tay, nay, ang ganda ng lugar na napuntahan ko. Anong lugar ang napuntahan mo? Nandito ka lang naman. Hindi, tay. Narating ko po ang isang napakagandang lugar. Sobrang linis at tahimik. Ang mga kabahayan doon sobrang gara. Yung silid ng magarang bahay, walang ilaw dahil sa gintong ginawang dingding. At sa sahig na nagsisilbing liwanag ng bawat magarang silid. Idagdag pa ang mga chandelier na gawa sa mga diamante at kristal. Ang sabi niya sa akin, pakakasalan ko daw siya at ako na raw ang magiging prinsesa ng kanilang kaharian. Kaso'y may tumawag sa akin, kakain na dapat kami kasama ng kanyang buong pamilya. Pero hindi ko kayang baliwalain ang boses. Para akong hinihila patungo sa isang sulok. Tapos bigla na lamang ako ang nilamon. Sa isang iglap ay bigla na lamang ako nandito. Ano po bang ginagawa natin dito, tay? Buti na lamang dito kayo dumaan. Kung sa kabilang kalsada pa tiyak na hindi na makakabalik pa sa iyong katawan ng dalaga. Ang sabi mo, di ba, kakain na kayo? Engkanto yun at nagustuhan ka niya. Kaya gusto kang kumain. At doon ka na mamamalagi sa kanilang mundo. Salamat sa iyo, Porper. Buti na lamang at dito kami giniya ng aming daan. Paano na lamang kung hindi na agapan? Nag-iisang anak ko pa naman itong si Sol. Baka ikabaliw pa namin kung magkataon. Lalagyan kita ng proteksyon upang hindi ka na malapitan o hindi na makalapit sa iyo. Yung elemento na yon. Salamat, Per. Hindi na kami mag-aalala pa. Tumango siya't iniwan ng mga ito. Kinuha ang bagay na ipinangako at iniabot sa ama. Lagi niyo po itong ikakabit sa kanya. Huwag na huwag ihiwalay upang hindi mabigyan ng pagkakataon ng nilalang na yon na makalapit pa kay Sol. Muli ang mga itong nagpasalamat. Hindi rin ang mga ito pinauwi ng kanyang inang si Aling Tenang nang hindi naghahapunan. 3 araw pa naman siyang walang kain, baka malamigan ng tiyan habang naglalakad kayo pa uwi. Pahigupin niyo muna ng tinolang manok. Nagluto ako at sinadya kong damihan ng kanin para sa ating lahat. Napakabuti naman ng pamilyang ito. Tatanawin kong utang na loob itong pangalawang buhay ng aking anak. Wag po, Mang Pano. Ang Diyos po ang may hawak ng ating buhay. Sa Kanya po tayo may utang. Kung may ginawa man ako, misyon ko po yun. Utos po yun ng Diyos. Naging malapit ang pamilya ni Mang Pano sa kanila simula ng gabing yon. Maging si Sol ay sobrang taas ng respeto sa kanya. Dumami rin ang mga nagpapagamot sa kanya. Nagulat na lamang siya dahil kahit taga-kabilang baryo ay narating na ang kanilang bahay. Kinakailangan pa niyang tawagin ng kanyang atilo para alagaan ang kanyang mga alagang baboy. Hindi pwedeng ang ama niya
at ina niya ang gagawa para sa bagay na yon dahil matatanda na ang mga ito. Ang bagay na yon ay naging mainit sa mata ni Enorio. Tila ba iyon ang naging dagdag sa pagiging lamang niya rito. Isang gabi, hindi niya inaasahan na atake ito nang hindi niya inaasahan. Napakunot ang kanyang noo nang marinig ang isang ingos na parang baboy, ngunit parang asong uhaw na uhaw at hinihingal. Sinilip niya ang likod ng bahay upang makita kung ano ang bagay na yon. Isang aswang gabunan. Yun ang nilalang na naroon sa likod ng bahay. Nanlilisik ang mga mata, malaki ang katawan, mabalahibo ang katawan, mahaba ang pangil at kuko. Malaki ang mga paa at nanggagatalang mga ugat, hindi lamang sa katawan kundi maging sa muka. Wala siyang ibang hinala, si Enorio ang nilalang na nasa likod. Hindi niya alam kung ano ang balak nito, wala siyang ideya kung ano ang kailangan nito, gayong matagal nang natapos ang kanilang pagkakaibigan. At nagkaroon na ito ng lamat dahil sa ginawa nitong pagtatraidor. Naisip niyang lumabas para harapin ito, tiyak na hindi rin ito aalis hanggat hindi sila naghaharap. Nang makita siya nito'y naganda agad itong sugurin siya, ngunit mabilis niya itong naharang. Hindi ito makalapit sa kanya dahil sa proteksyon ng kanyang ginawa. Duwag ka, Porferio. Harapin mo ko. Magtuos tayo rito. Kahit kailan hindi ako matatakot sa mga kagaya mo. Ayokong saktan ka kahit papano. Binibigyan ko pa rin ng halaga ang pagiging magkaibigan natin nun. Hindi kita kaibigan. Walang kaibigan, naririnig mo ba ako? Nagpupumilit itong sirain ang ginawa niyang harang. Gustong gusto na siya nitong sugurin. Hindi na niya ito papahirapan pa. Gusto mo ba talaga? Pues, pagbibigyan kita. Tumalon itong bigla nang hindi niya napaghandaan, kaya pumaibabaw ito sa kanya. Hinarang niya ang leeg nito na huwag siyang makagat o matuluan ng laway sa kanyang bukas na bahagi, gaya ng tenga, mata at bibig. Ang tigas mo. Ito ba ang nilayo mo ng 1 taon? Hinanda mo ang sarili mo para atakihin ako. Balak mo talagang maghigante. Ang lupit mong mag-isip ah. Ikaw itong may atraso sa akin tapos ikaw pa mag-iisip ng ganyan. Kaya nga hindi ba? Dahil galit ka sa akin, kaya plano mo kong paslangin. Nagpapalakas ka. Nag-aral ka ng lihim na karunungan para sa akin. Parang gusto niyang matawa matapos sabihin yon. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip niya ang paghihiganti. Iba ka rin mag-isip eh, kaya pala sinugod mo ako ng walang kahandaan. Takot ka na ako ang maunang susugod sa'yo. Sa bagay, ganoon ang may kasalanan. Sila pa yung siraulo kung mag-isip. Hindi ito sumagot, bago sa buong lakas nitong kinalmot ng mahabang kuko nito ang kanyang dibdib. Napahiyaw siya sa sobrang sakit at hapdi nang madampian iyon ng malamig na hangin. Mas lalong nabuhay ang kanyang galit nang maramdamang ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nabuhay ang lakas ng kanyang katawan. Nawala ang mga awa niya para rito, kaya isang usal lamang ng orasyon ay tumalsik na ito at naikabit sa maraming tinik ng kawayan. Nagsusumigaw itong tulungan niya ngunit hinayaan niya na lamang ito. Kung makawala ito bago magliwanag ay tiyak na ligtas ito sa taong bayan. Pero kapag hindi ay tiyak na kahihiyan iyon sa buong angka nila Lala. Iniwanan niya itong nakasabit sa mayabong at puno ng tinik na kawayan. Humihingi ng tulong ngunit bingi-bingian siya sa paghingi nito. Susugod-sugod hihingi din naman pala ng tulong. Anya sa kanyang sarili. Alam niya kung hindi sa orasyon ay hindi niya kayang lakas ni Enorio. Masyado itong malakas at matigas, ngunit walang dapat ikabahala dahil may hawak siyang panlaban at pamuksa sa ganitong mga nilalang. Kinabukasan ay wala na ito sa ibabaw ng kawayan. Walang naging chismis tungkol dito. Tiyak na nakawala ito, hindi pa man mag-uumaga. Nakawala ka man sa intriga. Tiyak na hindi ka naman makakawala sa maraming sugat at tinik. Tiyak na pagdurosahan mo yan ng ilang buwan.
Patuloy ang kanyang misyon sa panggagamot. Dumarami pa rin ang mga dumarayo at nagtitiwala sa kanya. Masaya siya kahit papaano dahil nakakatulong siya sa mga nangangailangan. Hindi niya inasahan ng pagkawala ng minamahal niya sa buhay ay siyang magiging dahilan ng pagiging albularyo niya. Ngayon, alam na niya kung bakit nangyari yon sa kanyang buhay. Upang mahanap ang totoong misyon na siyang magbibigay ng pagiging pagkakontento niya sa buhay. Hindi na muling nagparamdam si Enorio, ngunit hindi pa rin siya naging kampante. Alam niyang mas tumindi pa ang galit nito dahil sa naging laban nila, kung saan isinabit niya ito sa puno ng kawayan. Samantala, napapadalas din ang paghatid ni Sol ng ulam sa kanila. Para sa kanya tumatanaw pa rin ito ng utang na loob dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Gayunpaman, may kakaiba sa mga mata ng dalaga. Patay mali siya rito. Masyado pang bata si Sol. 18 lamang ito samantalang siya'y 28 na. Sobrang layo ng agwat nila kaya para sa kanya ay hindi magandang tignan iyon ng mga tao. Isang hapon habang nag-uusap sila ni Sol dahil bumisita ang dalaga sa kanilang bahay ay dumating si Lala Bitbit ang anak nito. Pasensya na pero kasi wala na akong nakilalang pwedeng lapitan para tumingin sa anak ko eh. Ano bang nangyari sa anak mo? Hindi ko nga alam eh, 1 linggo na siyang ayaw kumain. Sobrang payat na niya, tubig lamang ng tubig. Alam ba ni Enorio na sa akin ka lumapit? Baka mag-away pa kayo na dahil sa paggamot ko sa anak mo. Hindi na niya kailangang malaman. Sana nga ikaw na lamang ang naging ama ng bata nito. Ang swerte nitong bagong nobya mo sa'yo. Ako po, hindi po ako nobya ni Kuya Porper. Nanliligaw pa lang ako kay Sol, pero kung sakali man, pwede bang huwag ka na rin lumapit sa akin? Gagamutin ko ngayon ng anak mo dahil sa nakiusap ka. Pero sa susunod, kung maaari, huwag na huwag ka nang lumapit pa sa akin. Parang gustong maiyak ni Lala nang marinig yon. Hindi rin nakaimik si Sol sa sobrang gulat dahil sa sinabi niya rito. Gayong hindi naman siya nanliligaw dito. Hindi ko naman pala magagamot itong anak mo, Lala. Hindi, pero bakit naman? Nagmana lamang siya sa kanyang ama. Sa murang edad, naghahanap na siya ng sariwang dugo at karne. Nasa iyo kung pagbibigyan mo ang bata. Tiyak akong kailangan din yun dahil yun ang tawag ng kanilang katauhan. Hiyang-hiya ito nang sabihin niya yon. Hindi nito inaasahan na ganoon ang sasabihin niya. Ang buong akala nito'y ordinaryong karamdaman lamang ang nasa anak nito. Hiyang-hiya itong umuwi. Naiwan silang dalawa ni Sol na nakasunod ang tingin. May nakaraan pala kayo. Sayang, mukhang bagay pa naman kayo. Hindi yan sa bagay. Sadyang hindi lamang siya maasahan. Ikakasal na kami, pero nalaman ko buntis na pala siya. Sa aking kaibigan pa. Ako, masakit yun sa iyo ah. Noon, pero ngayon tanggap ko na. Salamat pa nga ako nang maaga kong nadiskubre. May naging mission pa ako pagkatapos ng mga nangyari. Eh di wala ka na ngayong tiwala sa mga babae? Bakit naman? Hindi naman lahat ng babae katulad niya eh. Talaga? Totoo yan, hindi lahat ng babae, hindi mapagkakatiwalaan. Aalis na rin po pala ako, Kuya Porper. Sabi ng tatay bago mag-alas 6 nasa bahay na dapat ako eh. Dapat lang, pero teka, ihahatid kita para masiguradong ligtas ka. Baka mamaya makasalubong mo pa ang engkanto. Mabilis ka pa namang sumasama kapag engkanto na. Kuya naman eh, tulog ako nun eh. Saka nasa ilalim lang ako ng kapangyarihan niya. Wala akong kontrol sa aking sarili. Biro lang naman, halika na. Ihahatid kita para masiguradong ligtas ka. Lihim na kinikilig si Sol nang sabihin yon ng binata. Tahimik silang naglalakad hanggang sa marating nila ang bahay nila Mang Pano. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Mabutit na padalaw ka, Porper. Sobrang tagal mo nang hindi nadalaw rito. Napakaabala mo sigurong tao. Medyo lang po, Mang Pano. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po at ngayon lamang ulit nakadalaw rito. Tay, hinatid po ako ni Kuya Porper. Kapag talaga si Porper ang lagi mong kasama, natitiyak ko lang ang iyong kaligtasan.
Sana nga ikaw na lamang ang mapangasawa ng anak ko, Porper. Kung iyon ho ang kagustuhan ng Diyos, masaya ako, Mang Pano. Depende naman po kasi sa kalooban niya. Hindi atin ng desisyon sa ganitong bagay. Tanging wika na lamang niya. Ayaw niyang tumanggi ngunit wala rin siyang balak na pumatol sa sobrang bata. Nakipag-usap lamang siya sandali. Pagkatapos ay nagpaalam ng umuwi. Ngunit hindi rin siya binitiwan ng mga ito kung hindi siya sumamang maghapunan. Wala siyang magawa kundi ang sumama na rin kumain. Ngunit hindi pa siya tapos sa kanyang hapunan nang marinig ang boses ng kanyang ate Lu. Pinapaalam nito na may dumating siyang pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan. Mabilis siyang nagpaalam. Hindi pa man siya tapos ay kailangan na niyang putulin upang matignan ng pasyente. Pasensya na po, Mang Pano. Ganado na sana akong kumain kaso mas kailangang unahin ng pasyente. Pasensya na talaga. Dadalaw ako kapag may pagkakataong muli. Naiintindihan namin, ibang klaseng manggagamot ka nga eh. Kung sa iba siguro, hahayaan lamang na maghintay ang pasyente sigurado. Ngumiti lamang siya. Hindi niya maatim na paghintayin lalo na kung kailangan na ng agarang gamutan. Sa daan ay hindi niya maiwasang matanong ang ate niya kung ano ba talaga ang nangyari sa pasyente. Saka lamang din ito nagkwento. Nakakatakot yung itsura niya, Per. Kung makikita mo lamang ay talagang kikilabutan ka. Yung mga mata niya nakakatakot, nanlilisik. Sanib nga yan ate, ang bata pa. Tahimik daw kasi ito palagi, parang may problema sa magulang. Madalas sigurong napapagalitan. Parang ganyan nga yata. Narinig mo ba? Yan yung dalaga, nagwawala. Pero ibang boses niya, malaking boses ng lalaki. Madali tayo ate. Lakad takbo na siya sa kanilang bahay. Pagdating niya ay sinitagan niyang dalagitang si Ami, ang pasyente niyang may sanib. Bakit pa lamang siya ng hagdan ay galit na itong nakatitig sa kanya. Sino ka? May masama ka bang balak sa akin? Umalis ka rito ngayon din. Ikaw ang umalis sa katawang yan. Walang hiya ka. Sariling pamamahay ko, palalayasin mo pa ako. Wala akong pakialam kung bahay mo man ito. Hindi ko bibitiwan ang katawang ito. Ganun ba? Sige, tignan natin kung hanggang saan niyang kapit mo. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Sinimulan niya itong pahirapan. Parusa sa palito ng posporo. Yun ang ginamit niya sa mga sandaling yon. Hinipa niya ng 3 beses ang 4 na piraso ng posporo. Ano yan? Huwag mong gawin sa akin yan. Hindi pa tayo nag-uumpisa, natatakot ka na. Akala ko ba matapang ka? Bakit ka ba nakikialam? Dahil ito ang misyon ko. Mahirap bang intindihin? Ito ang misyon ko. Ang pigilin ng mga kasamaan ninyo. Agad niyang inumpisahan ng parusa. Inipit niya ang 4 na daliri nito. Ngunit pakiramdam nito'y sinasakal na ito at hirap ng kumilos. Kaya nagmamakaawa na ito. Tama na. Parang awa mo na. Anong parang awa? Lumabas ka dyan dahil kung hindi, tutuluyan kita hanggang sa mamatay ka. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon pagkatapos nito. Hindi mo naman kasi naiintindihan. Unti-unti na nilang sinisira ang aming tahanan. Pinuputo lahat ng malalaking kahoy na nagsisilbi naming tahanan. Hindi rason yan para diyan ka magsumiksik sa katawan ng batang inosente. Wala kang karapatan na mangangkin ng katawan ng mortal. Aalis ka ba o ako ang tatapos sa'yo? Aalis na. Lilisanin na. Lilisanin ko na ang katawang ito. Agad itong nawala. Biglang lumupaypay ang katawan ng dalaga. Nawalan ito ng malay kaya ganoon na lamang ang pag-iyak ng nanay nito. Huwag po kayong mag-alala ate. Gigising ang anak nyo. Natutulog lang po yan. Ilang araw na po ba siyang may sanib? 3 araw na yata siyang ganyan. Tahimik at hindi makausap. Kung tatanungin mo'y ayaw sumagot. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Ngayon nga'y nanininghal na eh. Bantayan niyo po lagi ang anak niyong yan. Mahina ang katauhang espiritual niya. Dalihin niyo po sa simbahan ng anak niyo para tumatag at magkaroon ng kaalaman at labang espiritual na rin. Mas nauna kasi ang mga barkada. Ayaw pumunta ng simbahan. Tanging sagot ng nanay nitong si Aling Aya. Kasi hindi rin kayo nagpupunta ng simbahan.
Kapag araw ng linggo, unahin niyo po ang pagsisimba. Ang araw na yun ay dapat na nakalaan para sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Tumango ito at nangako na babaguhin na ang dating nakagawian na lagi nitong uunahin ang pagsisimba tuwing araw ng linggo. Inatid pa niyang mag-ina pauwi sa bahay nito. Naabutan niya ang padre de pamilya sa harap ng bote ng alak. Kaya naman pala mahina ang dalaga, emosyonal at espiritual. Problema din ito ang ama nitong lasinggero. Nang makita sila nito'y ito pa ang nagalit. Hoy Aya, anong oras na? Saan kayo galing? Sino yan? Querido mo o nobyo ni Ani? Kilabutan ka naman, Tolome. Siyang albularyo na gumamot sa anak natin. Ang dumi mong mag-isip. Parang wala naman po kayong pakialam sa anak niyo, kuya. Mas importante pa yata sa inyo yung alak eh. Ay, ano bang pakialam mo? Nakarapatan mo na manghimasok sa buhay ko. Wala akong karapatan. Naaawa lamang ako sa anak niyo. Ako nang bahala sa asawa ko, Porper. Salamat na lamang sa paghatid. Wala siyang magawa ng pagtabuyan siya ng ina ng dalagita. Iniwanan na lamang niya ang mga ito. Hindi pa siya nakalayo masyado nang marinig ang pag-iyak ng dalagita, maging ang mga kalabog at iyak rin ni Aling Aya. Nailing na lamang siya. Wala siyang magawa para sa mga ito dahil ayaw ni Aling Aya na makisali pa siya. Ganon yata ang pag-ibig na hindi sa tamang pagkakataon. May pagsisisi ngunit nakatali na dahil takot na sirain ang pinangako sa harapan ng altar. Pagdating niya sa bahay ay naroon pa ang ate Lunya, kausap ang ama at ina. Ang bilis mo namang nakabalik, nandito ka na agad. Diyan lang naman pala sa kabilang kanto ang bahay nila eh. Baguhan malamang ang mga yun dito. Opo ate, yung dating bahay ni Aling Immaculata, sila yata yung nakabili eh. Baka iyan yung nag-uuling na bagong salta, yung lasinggero sa tindahan ni Aling Teray. Baka nga po, kasi lasing na naman at may kaharap na alak yung lalaki ng madatnan namin eh. Naku nga naman, pero alam mo Per, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na isa ka ng magaling na albularyo sa murang edad. Ang dami mo nang napagaling na matinding karamdaman. Samantalang pangarap mo lang naman doon eh, maikasal kayo ni Lala, hindi ba? Yung magkaroon kayo ng magandang buhay. Huwag mo na nga ipaalala ang bagay na yan ate. Mas maganda ang plano ng Diyos sa akin no. Tama yan anak, o siya, uwi na. Uwi na ako't gabi na. Nagpahinga na rin ang kanyang mga magulang na nalibang din sa pakikinig ng kanilang usapan. Kampante siyang natulog sa gabing yon. Hindi inasahan na ang mahimbing niyang tulog ay muling bubulabugin ng asubang kabunan. Walang iba kundi si Enorio. Mabuti na lamang at yari sa makapal na yero ang kanilang bubong. Matibay na uri ng tablang kahoy ang dingding. Kung naging marupok yun ay kawawa ang mga magulang niya. Matagal bago siya nagising, halos masira na nito ang dingding malapit sa kwarto ng mga magulang. Ngunit sa kabila ng ingay ng nilalang, nanatiling tulog mantika at nakanganga lamang siya habang natutulog. Kinuha niya ang balaraw ng kanyang ama. Depensa kung sakaling walang ibang paraan para magapi ito. Pero hanggat maaari, ayaw niyang saktan o paslangin yon. Inaalala pa rin niya ang simula ng kabataan na pagiging magkaibigan nila. Nilabas niya ito at hinarap ng buong tapang. Hoy Enorio! Enorio! Mahiya ka naman! Kahit magulang ko na matanda at uugod-ugod, balak mo pang mabiktima. Mabuti naman at nagising ka. Konti na lang magiging pagkain ko na sila. Ang tindi ng kapangyarihan mo. Nilagyan na kita ng kapangyarihan para hindi ka magising. Ano bang kailangan mo? Paghiganti. Hanggang ngayon, hindi ako magawang mahalin ng asawa ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang bukang bibig niya. Hindi niya ako matanggap ang pagkatao ko dahil lahat yun sa'yo. Ano bang kinagagalit mo? Hindi naman ako ang pinakasalan at ikaw ang ama ng anak niya. Hindi ko makuha ang puso niya kung hindi kita mapapaslang. Kaya ang gabing ito ang katapusan ng iyong hininga. Walang pasabi itong sinalakay niya. Sobrang lakas nito at hirap siyang kalabanin. Kung labanan lamang ng lakas ang pag-uusapan. Ayoko mapaslang kita dahil nire-respeto ko ang buhay na mayroon ka.
Tama na, Enorio. Kinakain ng selos ang puso mo. Wala ka namang dapat ipagselos. Binigyan ko na kayo ng katahimikan na pamumuhay. Kahit kailan, wala akong ginawa na para sa ikasisira ng relasyon ninyo. Mas lalo lamang itong lumakas. Ayaw nitong makinig sa kanyang paliwanag. Mas lalong bumangis ang mukha nito. Anumang oras, kaya na siya nitong gawing pagkain. Kaya na siya nitong lapain. Manalangin ka na lang. Katapusan na ang buhay mo. Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang isabit muli sa tuktok ng kawayan? Matagal kong pinaghandaan ang araw na ito. Sinisiguro kong huling laban na natin ito. Ganun ba? Buwes, tignan natin. Napilitan siyang umusal ng orasyon, ngunit mabilis din ang pagkibot ng bibig ni Enorio. Nagulat na lamang siya nang makitang nakadagan na ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Nawalan bigla siya ng kontrol ng kapangyarihan ng taglay niya. Napadilat na lamang siya ng kanyang mga mata nang bigla siya nitong sakalin. Hindi ba? Mas malakas ako ngayon. Nagpupumilit siyang makawala bago pa siya kapusan ng hininga. Inipo niya ang buong lakas niya at sinipa ang pribadong bahagi nito. Napahiyaw ito sa sobrang sakit. Nagpagulong-gulong sa lupa. Kinuha niyang pagkakataon yon para makabangon. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakaupo nang muli siya nitong daganan. Nagpumiglis siyang hindi makagat o makalmot nito. Umalakak ito ng pagharap nilang pareho. May sapusa ka rin kumilos pero tignan natin kung hanggang saan yan liksi mo. Muli na naman siya nitong sinalakay. Sa pagkakataong yon ay hindi siya nakailag. Sobrang bilis din itong kumilos. Muli siyang napayaw ng kalmutin nito ang kanyang likod. Punit ang damit niya. Sobrang lalim ng sugat. Kaunti na lamang ay maaabot na ang kanyang baga. Dinilaan pa nito ang mga kuko nito na may nakasoksok na laman niya nang kalmutin siya nito ng sobrang lalim. Ngisi pa ito ng ngisi na nakakatakot na nilalang na dinidilaan pa ang mga palad nitong punong-puno ng dugo. Ayos din niyang matikman mo ang dugo ko na matagal mo nang ninanais na maging biktima, hindi ba? Nagsisisi nga ako Ilang beses hiniling ni mama at papa na iali ka sa taunang pagdiriwang ng aming lahi. Pinahalagaan ko pa ang pagiging magkaibigan natin noon. Mali na kinuwento mo sa akin ang bagay na yan. Pinagsisisihan mo pala. Kung ganun, pagsisisihan ko rin na nagpapadala ako sa awa. Una pa lang na inkwentro natin dapat ay pinaslang na pala kita. Ito pa mismo ang tumalon para salakayin siya. Sa pagkakataong yun ay buong lakas niyang nilabanan ng lakas ni Enorio. Ngunit bawas ang enerhiyang mayroon siya. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa hapdi ng kalmot sa likod niya. Ngunit kailangan niyang buuin ang kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng maging talunan ng dilim. Ito na nga ang may atraso sa kanya. Siya pa ang matatalo nito. Hindi siya papayag na madali nitong makukuha ang buhay na ganun lamang kadali. Napahiyaw at mas lalo siyang nanghina nang muli nitong salakayin ng kalmot ang likod kung saan ay una nang nasugatan. Naguhumiyaw na siya sa hapdi, ngunit nananatili siyang alerto sa susunod na pagsugod nito. Naging mas agresibo ito. Sunod-sunod ang pagkalmot ng walang pili kung saan siya tatamaan. Puro sugat na ang kanyang balikat at pisngi. Gusto na siyang tapusin ito, ngunit isipin pa lamang na sasaksakin niya ito'y parang hindi niya kaya. Binigyan pa siya ng halaga. Binigyan pa rin niya ng halaga ang pagkakaibigan nila noon. Galit siya, oo, pero hindi niya kayang pumaslang. Normal na tao pa rin ito sa araw. Ngunit nang makita niyang katawan na puno na ng sugat at dugo, tila nabuhay ang galit at awa niya sa kanyang sarili. Galit niyang binunot ang balaraw sa kanyang tagiliran. Buhay niya ang kailangan niyang ilaban. Lalo't naging mas mabangis at gustong-gusto na siya nitong paslangin. Halos naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Punit-punit ang damit dahil sa sobrang lalim at talim at haba ng kuko nito.
Walang awa niya itong sinaksak ng balaraw sa dibdib ngunit nakatagilid ito kaya naging tapyas lamang ang tama. Hayop, may baon ka palang patalim. Mabilis itong umatras ngunit siya naman ang sumugod ng sumugod. Muli niya itong sinaksak sa dibdib ngunit tumagilid itong muli kaya sa balikat na naman ito tumama tagos sa kilikili nito. Naduduwag ka na ba, Enorio? Babalikan kitang muli. Sambit nito sabay talon ng sobrang taas. Nakakapit ito sa puno ng kahoy. Tila unggoy na pasalin-salin sa puno ngunit mas mataas ang talon nito kumpara sa unggoy. Susundan pa sana niya ito nang bigla itong mawala sa pangatlong talon nito. Napamura na lamang siyang naibato ang balaraw sa puno ng mangga. Saka lamang niya natampal ang kanyang noo. Bakit nga ba hindi niya binato ng balaraw sa likod ni Enorio sa unang pagtalon pa lamang nito? Hindi tuloy niya alam kung kailan na naman ito muling susugod. Gusto niyang sugurin na ito sa bahay nito. Ngunit ayaw niyang isipin ng mga kapitbahay na kaya niya ginagawa niyon dahil sa patay na patay pa rin siya kay Lala. Hindi pa rin tuloy niya matatapos ang laban sa pagitan nila. Biglang nagkaroon ng ilaw ang kusina. Nagising ang kanyang ina. Alam niyang iyon dahil sa pag-ubo nito. Ilang sandali pa nga'y tinawag na siya nito. Bunso, nasa labas ka ba? Bakit wala ka sa kwarto mo? Nandito po ako, Nay. Paika-ika siyang umikot mula sa likod ng bahay. Tuloy-tuloy ang pag-ubo nito. Tiyak na nilalamig dahil sa pumapasok maging sa loob ng kusina. Bakit kasi lumabas ka pa ng kwarto, Nay? Ang lamig-lamig. Inuubo ka na tuloy. Parang narinig kitang sumisigaw eh. Binuksan nito ang pinto. Bit-bit pa rin ito ang lampara. Nagulat ito nang makita siyang duguan. Maria Santissima, porpera, anong nangyari sa'yo? Sumugod dito ang kaibigan kong aswang, Nay. Nakipagbuno ako sa kanya. Sus Maria, pumasok ka nga doon, bilis. Pakilagay na lamang ng langis sa mga sugat ko, Nay, para mawala po yung hapdi. Wala ka bang dipensang orasyon? Dinampot nito ang langis na nasa gilid ng altar. Inumpisahan ng paglagay sa kanyang sugat. Yun nga pong nakapagtataka, Nay. Nung unang laban namin, nagamit ko pa sa kanya. Tumalsik pa siya sa tuktok ng puno ng kawayan. Ngayon kaya na niyang harangan. May laban siya sa orasyon ko. Gayong ang alam ko'y mas malakas ang kapangyarihan ng liwanag. Tiyak na may hindi pa ako naaaral sa libretang bigay sa akin ni Tatang Goyong. May mga pahina sa pinakadulo na hindi ko pa naaral. Kailangan ko ulit mabuksan yun dahil ayokong matakasan akong muli ng lalaking yun. Susugod-sugod, hindi rin pala kayang tapusin ang nasimulang laban. Bigla na lamang tatakas kapag nasugatan ko. Nako, pagilingin mo muna yung mga sugat mo. Ang dami at ang lalalim. Mas malala ang kanyang sinapit, Nay. Malalim ang saksak niya ng balaraw ni Tatay. Buti ka mo. Hindi yari sa tanso ang balaraw. Kung nagkataon, tiyak na hindi rin siya makakatakas kay kamatayan dahil hindi rin gagaling ang sugat niya. Kahit hindi man lamang natapat sa puso niya. Hay, nakong bata ka, paano ka ba umabot sa ganito? Paano kayo umabot sa ganito ni Enorio? Halos kapatid mo na yon. Sabay kayong kumakain at matulog sa tanghali nun. Naaalala mo ba? Nakaraan na yun, Nay. Alalahanin mo rin yun, anak. Napakahabang panahon din nun. Ang totoo, yan ang dahilan kung bakit marami akong mga sugat, Nay. Ayoko siyang saktan dahil sa lagi kong inaalala ang pinagsamahan namin nun. Nako, sobrang sama na talaga ni Enorio ngayon. Aswang na nga, masama pa. Wala na tayong magagawa, Nay, ganun na siya. Pinanindigan niya na yon. Matapos lagyan ng langis ang buong sugat niya ay biglang umayos ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya naramdaman ang hapdi. Gayon pa man ay masakit pa rin sa kanyang loob. Bakit sila umabot sa ganoong punto? Humiga siya sa kanyang kama na yari sa kawayan. Napatingin sa kanilang bubong. Tila ba na paglaruan ng pagkakaibigan nilang dalawa ni Enorio. Dekadang mahigit ng binuo nila yon. Ngunit dahil lamang sa babae ay biglaang nasira. Gayong siya naman ang nawalan at nagpaubaya. Sa kabila ng narinig niyang kwento noon na lahing aswang ang matalik na kaibigan ay binaliwala niya yon. Minsan pa niyang naaalala ang unang araw ng klase noong grade 1 pa lamang sila. Tampulan siya ng tukso at madalas na tinatawag na bakla.
Pero noong ipinagtanggol siya ni Enorio, pinagsusuntok ang tumatawag sa kanyang sirena. Doon nagsimula na kinatatakutan na siya ni Enorio at ng kanilang mga kaklaseng lalaki. Yun ang simula ng magandang pagkakaibigan na mayroon sila at nagtapos dahil sa isang bagay na kaya naman niyang ipaubaya, ngunit habol pa rin ito ang kanyang buhay na siyang hindi niya maintindihan. Hindi rin siya papayag na basta nitong tapusin lamang ang kanyang buhay o ng kanyang mga kaanak. Subukan lamang nitong galawin ang isa sa kanyang mga kaanak. Titiyakin niyang uubusin niya ang buong angkan nitong aswang. Isang linggo'y bago unti-unting naghilom ang sugat ng mga kalmot, nabalitaan din niyang umalis si Enorio kasama ang mag-ina. Wala siyang ideya kung saan ang tungo nito, ngunit isa lamang ang sigurado siya. Magpapagaling lamang ito ng sugat tapos itiyak na susugod ulit kapag malakas na. Patuloy lamang ang kanyang misyon, ang panggagamot at pagtulong sa kapwa. Kapag may mga libreng oras, pinubuksan niya ang kanyang libreta. Muling inaaral ang mga huling bahagi na hindi niya ginawang buksan noon. Doon nga niya nadiskubre na naroon ang pinakamalakas na orasyon panlaban sa mga aswang, mangkukulam at iba pang mga alagad ng dilim. Patuloy niya yung inaaral. Ang pinakamabagsik na orasyong tuluyang magpapaapoy at magpapaabo sa isang aswang. Instrumento lamang ang sagradong tubig na hinaluan ng asin. Ilang buwan din siya umaasa na babalik ito at susugod, ngunit parang naging tahimik na ng tuluyan. Nawala na rin sa bagay na yon ang kanyang atensyon nang mapagtanto niyang may kakaibang damdamin siya kay Sol. Napagtanto niya yon nang minsan ay nakita niya itong may kasamang gwapong binata na kaidaran nito. Halos mamatay siya sa selos, ngunit pinsang buo lamang pala yon ang dalaga. Dahil doon ay naisip niyang huwag nang maglihim pa sa dalaga at sa pamilya nito. Buong loob niyang hinarap ang pamilya ng dalaga. Pumayag naman ang mga ito o pumayag man ang mga ito o hindi, ang mahalaga ay formal siyang nakapagpaalam. Tuwang-tuwa siya nang marinig na payag ang ama at ina ng dalaga na ligawan ito. Totoo po ba mang paano? Abay oo naman, bakit hindi? Dati pa ba, di ba? Gusto kong kung may magiging nobyo mo na asawa yung anak ko, gusto kong ikaw yun. Tiyak na hindi mo pababayaan ang aming anak. Hindi mo lulukohin at sa katulad niyang lapitin ng engkanto para mas maganda na katulad mo ang mapapangasawa niya. Gagawin ko po lahat para sa magandang buhay ng aking mag-ina balang araw mang paano. Natatanaw ko na yon, pero ang katulad mong tao ay isang responsable sa buhay, kaya maswerte ang anak ko kapag nagkataon. Dahil kampante at tiwala sa kanya mga magulang ni Sol, pagkasagot pa lamang ng dalaga sa kanya ay hindi na siya nag-alangan pang alokin ito ng kasal. Wala rin itong pagtutol kaya formal niyang kinausap ang mga magulang nito. Sobrang bilis ng mga desisyon niyo sa buhay, nagulat ako, pero desisyon niyo naman na yan. Kung kagustuhan niyo talaga yan sige, nasa likod lang naman kami. Salamat po Tay Pano, gaya ng pangako ko, magiging mabuting asawa at ama ko ng aking pamilya. Alam ko yon, kaya buong buo kong ibibigay ang aking basbas sa mga desisyon niyo sa buhay. 3 buwan lamang ang preparasyon para sa kanilang kasal. Hindi na rin problema sa kanyang pera. Matagal na siyang nakaipon at marami na rin siyang naipundar na mga alagang hayop. Sa madaling salita, tagumpay silang naikasal at naging isang mag-asawa. Suportado siya nito sa kanyang ginagawa simula umpisa, ang panggagamot na kanyang pinagtuunang pansin. Nawala na sa utak niya si Enorio. Siguro nga'y tuluyan na mga itong lumisan kaya magiging tahimik na ang kanyang buhay kasama ang asawa. Masayang ibinalita nito ang pagdadalang tao, buwan pa lamang ay pagiging buhay mag-asawa nila. Akala ko noon tatandang binata na lang ako. Hindi ko akalaing magiging ama at magiging mabuting asawa naman pala ako. Oy sus, syempre no, sa bait at gwapo mong yan tatanda kang binata lang. Salamat sa pagmamahal, Sol. Tinitiyak kong hindi ko papayagan na danasin mo ang hirap na sa piling ko. Ibibigay ko lahat sa inyong pangangailangan, pangako yan.
Tuluyan na siyang nag-focus sa pamilya at sa panggagamot. Yun na ang kanyang perpektong buhay. Tatanda siyang albularyo na may magandang pangalan. Wala na siyang ibang pinangarap pa na masigit doon dahil kontento na siya sa kanyang buhay. Ang buong akala niya tahimik na at magiging tuluyan na yon. Isang gabi ng Martes kung saan ginabi siya sa kabilang baryo dahil may pasyente siyang paralisado. Tuwing Martes ng hapon niya yon pinupuntahan para masahihin, na may kasamang orasyon din para sa mga mabisa pa at mas mabilis na paggaling. Naigalaw na nito ang mga paan nito na dati ay walang pakiramdam. Isang magandang balita para sa kanya, ngunit kapalit naman ay bangungot sa kanyang buhay. Nadatnan niya ang ama at ina na wala ng buhay dahil gustong idepensa ang 6 na buwang buntis na asawa. Nadatnan pa niya si Sol na sa puwang tiyan at sa harap nito ang isang imahe ng halimaw. Si Enorio. Walang iba. "Hayop ka! Papaslangin kita!" Umalakak ito sabay harap sa kanya. Impit na sakit ng tiyan ni Sol. Ngunit hindi niya ito malapitan dahil nakaharang si Enorio. "Kumusta matalik kong kaibigan? Nagustuhan mo ba ang aking sorpresa? Halimaw ka. Bakit ka pa nagbalik?" "Bakit hindi? Nang dahil sa iyo nagpakamatay si Lala. Hindi niya matanggap na aswang maging ang aming anak. Hindi na niya ginusto pang mabuhay. Lalo na noong malaman niyang kinasal ka. Salot ka sa aming mag-asawa, alam mo ba?" Nailing na lamang siya nang marinig yon. Maayos siyang nagpaubaya pero siya pa rin ang mali. Siya pa rin ang may kasalanan. "Nag-iisip ka ba, Enorio? Parang ang labas. Ako pang may atraso sa iyo ngayon." "Ano pa nga ba? Anong lason bang meron ka at hindi ko maagaw-agaw sa iyo ang puso ni Lala? Tinuldukan pa niya ang buhay niya na dahil lamang sa iyo. Hayop ka!" "Hindi ko kasalanan yun. Natural lamang na mandiri siya sa iyo kasi tao siya. At ikaw, aswang. Kung naging totoo ka sa kanya noon pa, edi wala ka sanang pinagsisisihan ngayon. Tumahimik ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na mabuhay ka pa. Mamamaalam ka." "Hindi ganun kadali yun, Enorio. May misyon ako sa mundong ito. Habang ikaw, walang ibang ginawa kundi ang maggasik ng lagim. Kung may dapat mang magpaalam sa mundong ito, ikaw yun." Galit na galit ito nang sabihin niya yon. Akman susugurin nito si Sol, kaya mabilis niyang ginamit ang orasyon upang ipako ito sa kinaroroonan nito. Nagpupumiglas itong makaalis, ngunit hindi nito magawang paggalawin ng sarili. Mas lalo pa itong nagalit ngunit hindi nito magawang lumingon sa kanya. "Anong ginawa mo sa akin? Paalisin mo ko rito." "Pinaghandaan kita ng gusto, Enorio. Ang galing mong kumuha ng tiyempong hayop ka. Tinoon mong wala ako rito. Kaya bawat buhay ng nanay at tatay, may kapalit na pagdurusa sa'yo." Galit na nilapitan niya si Enorio. Binunot niya ang laging baon na balaraw. "Talikod, Sol. Hindi mo dapat makita ang ganitong bagay." Mahal, anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng masama. "Makinig ka na lang sa akin, tumalikod ka na. Ang nilalang na ito ang masama, nakikita mo ba?" Maingat itong tumalikod, hawak pa rin ang umbok ng tiyan nito. Nang tuluyan na nga itong tumalikod ay hinarap niya si Enorio. Galit na galit. Kung maaari lamang ay gusto na niyang tapatin ito sa dibdib. Ngunit madali dito ang lahat. Hindi nito mararanasan ng matinding paghihirap, kaya inumpisahan niya sa kanang balikat. Walang awa niyang hiniwa mula sa balikat patungo sa palapulsuan. Pagkatapos ay binuhusan niyo ng pinaghalong sagradong tubig at asin. Napahiyaw ito ng sobra dahil sa hindi may paliwanag na sakit. Daig pa nito ang nabuhusan ng asido. Nakita niya kung paano ito nag-uusok ng kulay itim. Umaalingasaw ang nakakasok ang amoy ng dugo at laman. Tila amoy lansa at bulok na laman. "Tigilan mo ito dahil kung hindi, hindi kita bubuhayin pa. Oras na makawala ako rito." "Hindi ka na makakawala pa dyan. Hawak ko ang senyales kung makakaalis ka ba o hindi. Ang kaso,
Diyan ka na lamang yata matatapos. Muli niyang hiniwa ng kaparehong hiwa ang kabilang kamay nito. Ganoon pa rin ang kanyang ginawa. Pinuhusan ulit ng kaparehong bagay. Muli na naman itong napahiyaw. Nanginginig na sa hapdi ang buong katawan nito. Kahit anyong asubang ito'y nasasaktan din ito ng sobra sa tinamong sugat sa dalawang kamay nito. Yun ay dahil sa kahinaan at kinatatakutan nito ang sagradong asin na tubig. Hindi na niya pinatagal pa. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na makatakas ito. Bumulong siya dito ng orasyon. Mas lalo pa itong nanghina. Binuhos na niya ang lahat ng sagradong tubig at asin dito. Yun na ang huli. Napahiyaw ito sa sobrang hapdi. Hayop ka, pinahirapan mo pa ako dati. Tatakas at tatakas ka pa. Ngayon wala ka ng kawala. Tuluyan pa itong umusok hanggang sa maputo lang hininga. Agad niyang nilapitan ng nakatalikod na asawa. Pagkatapos iniyakap ito ng maigpit. Humagulgol ito ng iyak. Si nanay at tatay, pinagtanggol nila ako. Oo, dahil mahal ka nila. Mahal din nila ang kanilang apo. Patawarin mo ako, mahal, ng dahil sa akin. Ano ka ba, wala kang kasalanan? Kung meron mang may pagkukulang dito, ako yun. Butin lang naabutan pa kita. Baka pati ako mabigti na kung nagkataon. Pero hindi yun kaloob ng Diyos dahil anak natin ay may mission pagdating ng araw. Pero wala na sila nanay at tatay na maalam sila ng dahil sa akin. Hindi ikaw ang dahilan. Ang kasamaan ng aswang na yun ang naging dahilan. Huwag ka nang mag-alala. Maligayang pumanaw ang nanay at tatay kasi alam nila na nagawa nila ng tama ang kanilang misyon bago lumisan. Niyakap pa siya nito pabalik. Masakit ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ngunit hanga siya sa pagiging bayani ng mga ito. Niligtas ng mga magulang niya ang kanyang mag-ina. Ang masaklap, iyon ang naging dahilan ng pagkasawi ng mga ito. Mahirap tanggapin ngunit pilit niyang inintindi kung bakit nangyari ang bagay na yon. Ang mahalagay na gapi na rin niya ang nilalang ng dilim. Nilalang na puno ng selos kaya hindi matahimik. Masakit kahit sa mga kapatid niya ang nangyari. Mahabang pagluluksa dahil hindi katanggap-tanggap ang nangyari. Ngunit gayon paman, tahimik ang naging paghatid nila sa kanilang ama at ina sa huling hantungan ng mga ito. Patuloy ang misyon at ang nangyari sa kanyang magulang ay naging kwento ng kabayanihan at pagiging mabuting biyanan at magulang. Lumipas ang ilang buwan at sinilang ni Sol ang isang malusog na sanggol. Isang lalaki. Mas lalong naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Iba ang pagiging responsable kapag nagkaroon na ng anak at ang panganay niyang anak, ito ang magiging tagapagmana ng kanyang galing sa panggagamot pagdating ng araw. Hindi madali ang buhay. Maraming masalimuot na pangyayari na dapat pagandaan. Ang mahalaga ay ang pagiging positibo ng ating pananaw dahil lahat ng pagsubok ay lumilipas at nagbibigay ng aral sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-DM. Bali, ako nga pala si Sir Joseph at live po narration natin lagi. Ngayon, puro ganito na yung mapapakinggan o mapapanood ninyo. Welcome nga pala sa channel na Ang Sentensyador. Habang wala pa po yung DM stories natin, dito po muna tayo magkita-kita. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. God bless po.